Ang ugong ng makina ng motorsiklo ni Lito Kidlat Ramos ay nagwasak sa katahimikan ng madilim na gabi, isang alulong na nagpatunay sa kanyang pagtakas. Sa bawat ikot ng gulong ng kanyang luma, ngunit mapagkakatiwala ang motor, tila sinisipa niya ang hangin. Ang malakas na tunog ay nagpapahayag ng kanyang desperadong pagtakas. Umaarangkada siya sa mga iskinitas ng Tondo, Manila, mga makipot at paikot. Ikot na pasilyo na tanging ang mga tulad niya lang ang may kakayahang tuklasin sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang likuran, dalawang itim na sasakyan ng pulisya ang walang tigil na humahabol. Ang mga sirena nito ay naglilikha ng isang symphony ng panganib na gumagambala sa pagtulog ng syudad. Nakabitin sa kanyang likod, nakakabit sa isang lumang strap, ang isang pakete na mukhang ordinaryo lamang. Ngunit alam ni Lito na ito ang ugat ng lahat ng gulo. Hindi niya naiintindihan kung bakit. Ang tanging alam niya ay dapat siyang tumakas para sa kanyang sarili at higit sa lahat, para sa kanyang nanay. Lito Kidlat Ramos, 24 taong gulang, ay isang tipikal na anak ng Tondo, matalino sa kalye, mabilis kumilos, at may kakaibang kakayahan sa pagmamaneho ng motorsiklo. Ang palayaw niyang kidlat ay hindi lamang dahil sa bilis niya sa kalsada, kundi dahil din sa bilis ng kanyang iisip sa gitna ng kaguluhan. Bawat kanto, bawat pasikot, sikot ng Maynila ay nasa kanyang kamay, tila bahagi ng kanyang sariling mapa ng kaligtasan. Ngunit sa likod ng kanyang pambihirang galing ay isang malalim na lungkot, ang kalagayan ng kanyang inang si Aling Elena. Matagal nang dinadala ni Aling Elena ang isang misteryosong karamdaman, isang sakit na dahang kumakain sa kanyang lakas, iiwan sa kanya ng mga araw na puno ng matinding sakit. Ang gamot niya ay mahal, labis na mahal, kaya't ang bawat penny na kinikita ni Lito sa pagde-deliver ay mahalaga, bawat singil ay kasing halaga ng pag-asa. Ang pangarap niya lang ay makahanap ng sapat na pera para sa lunas ng kanyang ina. Kaya nang tanggapin niya ang package na ito, isang special delivery na may malaking bayad, hindi niya inisip na ito ang magdadala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Sa likuran niya, sa isang mas malaking kalsada, si Officer Maria Maya Reyes, 27, ay isa sa mga humahabol kay Lito. Ngunit siya ay nasa ibang sasakyan, kasama ang kanyang kapareha, at may ibang uri ng paghahanap. Isang matalas at matatag na pulis, si Maya ay kabilang sa isang maliit na unit ng Internal Affairs na nakatuon sa paglilinis ng mga bahagi ng puwersa ng pulisya na nabahiran ng korupsyon. Sa simula, pinaghihinalaan niya si Lito, isang courier, isang madalas na mukha sa mga kalsada ng Maynila, na nagdadala ng isang ilegal na kargamento, marahil. Pero habang tumatagal ang habulan, mayroon siyang napansin na kakaiba. Maya, hindi natin siya makukuha sa bilis na yan, sabi ng kanyang kapareha, si Officer Garcia, habang pinipilit na abutin si Lito. Hindi bilis ang problema, Garcia, sagot ni Maya. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa dalawang itim na sasakyan na mas agresibo pa kaysa sa kanila. Ang mga sasakyan na yon ay hindi nagpapalabas ng sirena, ngunit ang kanilang mga ilaw ay kumikislap sa kadiliman, at ang kanilang pagmamaneho ay mas brutal. Tignan mo ang mga sasakyan na yan. Hindi sila gustong humuli. Gusto nilang tapusin. Naramdaman niya ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Mayroon siyang kutob na hindi lamang isang simpleng runner si Lito. May mas malalim na nangyayari dito, isang bagay na konektado sa mga kalokohan na kanyang iniimbestigahan. Ang pagiging agresibo ng mga halimaw, ang kodan nila para sa corrupt na unit, ay nagpapahiwatig na ang package ni Lito ay higit pa sa droga o pera. Ang habulan ay nagpatuloy. Ang ingay ng mga makina at sirena ay naging soundtrack ng gabi. Lumusot si Lito sa isang palengke na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa. Ang amoy ng sariwang isda, Carl, at mga gulay ay humahalo sa usok ng tambutso. Sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang tumpok ng sako, halos matumba, ngunit mabilis siyang bumalik sa balance. Ang mga tao ay nagtatakbuhan,
Ang mga paninda ay nagkalat, at ang mga nagtitinda ay sumisigaw ng galit at takot. Tabi! Tabi! Sigaw ni Lito. Ang kanyang tinig ay halos sunurin ng ingay. Gamit ang kanyang mga kamay, itinaas niya ang mga kargamento sa motorsiklo, gumamit ng isang lumang kariton upang maging pansamantalang pader, at lumusot sa espasyo na hindi kayang abutin ng mga kotse. Si Maya, na sumusunod sa likuran, ay pinilit na dumaan sa kaguluhan. Mga tagapagtanggol, ang tawag sa kanilang unit, mga taong tapat sa batas. Hindi sila maaring gumamit ng ganoong klaseng puwersa sa isang paghuli lamang. Nakita niya kung paano nilalampasan ni Lito ang mga jeepney na puno ng pasahero, at kung paano siya nagmamaneho sa mga gilid ng mga tricycle. Halos kumiskis sa mga ito. Ang lalaking ito ay isang henyo sa gulong. At ang mga halimaw, walang pakialam kung may masaktan, basta mahuli o matapos si Lito. Nakita ni Maya ang isang flash ng baril mula sa isa sa mga itim na sasakyan, hindi babala, kundi seryosong pagtatangka. May Diyos ko, bulong ni Maya, habang nakita niya ang bala na tumama sa gilid ng isang tindahan. Hindi sila nagbibiro. Sinubukan niyang ipatigil si Lito gamit ang megaphone. Uminto ka na. Sumuko ka. Para sa kaligtasan mo. Ngunit ang kanyang boses ay tila hangin lamang. Igla. Lumiko si Lito sa isang madilim na eskinita. Isang daanan na tanging ang mga taong nakatira sa lugar ang nakakaalam. Ang mga ilaw ng post ay mahina. Ang mga anino ay nagtago ng kung ano-ano. Ang dalawang itim na sasakyan ay halos magbanggaan sa pagsubok na sumunod. Nagawa ni Lito na makalusot. Ang kanyang motorsiklo ay tila nagiging isang extension ng kanyang sarili. Iiba ng hugis para lamang makadaan. Sa huling pagtatangka, nagawa ni Lito na makapasok sa isang lumang bapor na bahagi na ng baha at putik sa isang lumang pier na matagal nang inabandona. Ang amoy ng asin at luma, kalawang na bakal, ay bumalot sa kanya. Puno ito ng mga kalawangin na container, mga lumang bangka na nakatambak, at mga anino na tila nagkukubli ng mga lihin. Ang ingay ng makina ng kanyang motor ay naging mahina na lamang sa gitna ng malawak na kalawakan ng kadiliman at katahimikan. Hininto niya ang motorsiklo sa likuran ng isang malaking, sirang container. Ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga. Ang kanyang puso ay humahabol sa bilis ng kanyang pagtakas. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakarinig siya ng paghinto ng mga sasakyan sa malayo, ang pagbukas ng mga pinto, at ang mga boses na nagmumura. Ngunit hindi na nila siya makikita. Nakatago siya sa lilim. Ang kanyang hininga ay halos hindi na marinig. Nandoon pa rin ang pakete, buo. Ang tanging ilaw na nagbigay sa kanya ng kaunting liwanag ay ang buwan na nagtatago sa likod ng mga ulap. Doon, sa isang iglap ng paghinto sa gitna ng kaguluhan, habang lumulusot siya sa isang masikip na pasilyo at halos magsalubong ang kanilang landas, nagkatinginan sila, si Lito at si Maya. Sa loob ng ilang segundo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Lito, nakita ni Maya ang takot, pagkapagod, ngunit higit sa lahat, ang isang matinding determinasyon na hindi niya kayang ilagay sa isang simpleng kriminal. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tao na lumalaban para sa isang bagay na higit sa kanyang sarili. Para naman kay Lito, ang mga mata ni Maya ay mayroong pagdududa, pagbabantay. Isang pulis na sumusunod sa batas. Ngunit mayroon ding kakaibang kuryosidad, isang sulyap ng aalinlangan sa kung ano nga ba ang kanyang hinahabol at kung ano nga ba ang pinakikitang panganib ng mga kasamahan nitong pulis. Ang tingin na yon ay isang flash ng pag-unawa sa gitna ng gulo, isang pagkilala sa isang kabayan na nahaharap sa isang sitwasyon na hindi niya lubos na naiintindihan. Ang pagtatagpong iyon ay iwan ng isang marka sa kanilang dalawa, isang pangako ng isang koneksyon na magbubuklod sa kanila sa isang kapalarang mas malalim pa
kaysa sa isang simpleng habulan sa gabi. Ngayon, nakatakas na siya. Ngunit ang katanungan ay nananatili, bakit? At ano ang pakete na ito na nagbigay sa kanya ng titulong haunted man sa isang gabi? Hindi pa tapos ang gabi. Nagsisimula pa lamang ito. Ang huling bugso ng adrenaline ay dahang nawala, habang minamaneho ni Lito ang kanyang motor, pabalik sa kanyang mumurahing inuupahang kwarto sa puso ng Tondo. Ang kanyang mga kalamnan ay nangangatal, bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw ng pagod, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nagtatakbo. Ang takot ay isang malamig na kamay na humawak sa kanyang puso, umihigpit sa bawat pagdaan ng oras. Nakatakas siya, oo, ngunit ang tanong kung bakit at anong mangyayari ay nagpapabigat sa kanyang loob. Nagpark siya sa likod ng isang malaking, lumang bahay na may mga nakabiting damit sa mga bintana. Maingat na inilalabas ang susi. Ang mga pader ng kanyang kwarto ay manipis, naririnig ang bawat galaw ng kanyang mga kapitbahay, ang ingay ng telebisyon, ang iyakan ng sanggol, ang pagtatalo ng mag-asawa. Ngunit ngayon, ang mga tunog na ito ay tila malayo, nababalutan ng sarili niyang kaguluhan. Maingat niyang inalis ang package mula sa kanyang likod. Ito ay mas mabigat kaysa sa inaasahan at mayroong kakaibang pakiramdam dito, isang pakiramdam ng isang bagay na napakahalaga, napakalihin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan niya ito, ang kanyang puso ay malakas na bumubulusok sa kanyang dibdib. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan, bago niya buksan ang plastic packaging gamit ang isang lumang cutter. Sa loob, hindi niya nakita ang inaasahan niyang salapi, o mga paketeng puno ng droga. Sa halip, dalawang bagay ang bumungad sa kanya, isang maliit, makintab na USB drive na tila gawa sa metal, at may kakaibang disensyo, at isang lumang folder, ang mga dokumento. Ang papel ay naninilaw na sa tagal. Ang USB ay may mga kakaibang simbolo na nakaukit, at ang folder ay may nakasulat sa hindi pamilyar na font. Ano ito? Pulong niya sa sarili. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Ang kabayaran na ibinayad sa kanya para sa special delivery na ito ay malaki, ngunit ang laman ay tila kakaiba para sa ganoong halaga. Isang USB drive at mga lumang papel. Ang unang naiisip niya ay pumunta sa kanyang matalik na kaibigan, si Dante. Si Dante ang pinaka-reliable na tao sa kanyang buhay, bukod sa kanyang ina. Siya ang may-ari ng isang maliit na cellphone repair shop sa kanto, isang maliit na santuaryo ng mga sirang gadget, at mga pangarap na itinayo sa ilalim ng isang sikat na karatula na Dante's Statue. Kinabukasan, maaga pa, kahit na hindi pa nagbubukas ang kanyang tindahan, sinugod ni Lito si Dante. Natagpuan niya ito na abala sa aayos ng isang lumang radyo. Dante, kailangan ko ang tulong mo, ang sabi ni Lito. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Kagabi, may nangyari. Tiningnan ni Dante si Lito. Nakita niya ang pagod at takot sa mga mata ng kanyang kaibigan. Ano nang nangyari? Kidlat. Parang nakakita ka ng multo. Ikinuwento ni Lito ang buong pangyayari. Ang habulan, ang mga pulis na gustong pumatay sa kanya, at ang misteryosong package. Pagkatapos, ipinakita niya kay Dante ang USB at ang folder. Mukhang importanteng bagay ito, kidlat, sabi ni Dante, habang sinuri ang USB. May encryption ito. Hindi ito basta. Naglaan sila ng ilang oras sa loob ng tindahan ni Dante. Ang mga ilaw ay pinadilim upang hindi sila mapansin. Habang abala si Dante sa munlak ng USB, sinuri ni Lito ang mga dokumento sa folder. Ang mga ito ay mga photocopy ng mga lumang ulat ng pulisya, mga transaksyon sa bangko, at mga litrato. Karamihan ay hindi niya maintindihan, ngunit ang ilang mga pangalan at petsa ay ulit na lumalabas. Gutit, bulong ni Dante. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilaw ng monitor. Ang ganda ng security,
Kidlat. Sino ang naglagay nito? Nagtaka si Lito. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong malaman kung ano ito. Para sa'yo, para sa akin, para sa nanay ko. Ang screen ay napuno ng mga file. Karamihan ay mga spreadsheet, audio recording, at video clips. Sa tuktok ng lahat, isang dokumento ang may pamagat na Dansky patay. Dansky patay. Ulit ni Lito, nanginginig ang kanyang boses. Pinuksan ni Dante ang file. Ang mga pangalan ay nagsimulang lumabas sa screen, sinundan ng mga larawan ng mga pulis na may matataas na ranggo. Sa bawat pangalan, mayroong detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang mga ilegal na gawain, pagbebenta ng droga, extortion, pagpatay, pakikipagsabuatan sa mga sindikato. Ito ay isang listahan ng mga tiwaling opisyal na nagpapatakbo sa loob ng sistema. Ito ang lihim na listahan ng mga halimaw na sinasabi ni Maya. Diyos ko, kidlat, bulong ni Dante. Ang kanyang mukha ay namutla. Ito ay pwedeng magpabagsak ng buong sistema. Hawak mo ang impormasyon na kayang gumulantang sa buong bansa. Napagtanto ni Lito ang bigat ng kanyang hawak. Hindi lamang siya isang simpleng courier. Siya ang tagapagtaguyod ng katotohanan, ang may hawak ng ebidensya na pwedeng magbago ng lahat. Ngunit sa pagiging tagapagtaguyod nito, siya rin ang naging pinaka-target. Para sa kanya, para sa kanyang nanay, at para sa lahat ng mga inosenteng tao na biktima ng mga halimaw, kailangan niyang gawin ang tama. Igla, may kumatok sa pintuan ng tindahan ni Dante. Napakabilis na shutdown ni Dante ang computer, itinago ang USB at ang folder. Pareho silang napatingin sa pintuan. Ang kanilang puso ay bumibilis. Unting bumukas ang pinto. Doon nakatayo si Maya Reyes, ang babaeng pulis na nakatagpo niya kagabi. Ang kanyang uniforme ay malinis, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroong pagod at determinasyon. Lito Ramos, sabi ni Maya, ang kanyang tingin ay matalin. Alam kong ikaw ang hinahanap ko. Naghanda si Lito. Sa isip niya, isa rin si Maya sa mga tiwali. Anong gusto mo sa akin? Tanong ni Lito. Ang kanyang kamay ay nasa bulsa. Naghahanap ng anumang pwedeng gamitin bilang panlaban. Hindi ako rito para hulihin ka, sagot ni Maya. Nakataas ang kanyang mga kamay. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit pareho tayo ng kalaban. Ang mga humabol sa iyo kagabi, sila ang mga halimaw, ang tiwaling unit sa loob ng Philippine National Police. Ako, at ang unit ko, kami ang mga tagapagtanggol. Iniimbestigahan namin sila. Hindi agad naniwala si Lito. Paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Marami ng pulis ang sumisira sa tiwala ng tao. Kung isa ako sa kanila, patay ka na sana kagabi, sagot ni Maya. Ang kanyang tinig ay seryoso. Hindi sila nagdadala ng mga preso. Nagdadala sila ng mga bangkay. Ang package mo. Alam kong nasa iyo ang Dansky atay. Ang listahan ng mga tiwaling opisyal. Napatulala si Lito. Paano niya nalaman? Ang impormasyon sa ISB ay pribado. Anging sila ni Dante lang ang nakakaalam. Ang paraan ng paghabol nila sa iyo at ang paraan ng pagpaputok nila ng baril, hindi iyon procedure para sa isang ordinaryong runner, paliwanag ni Maya. At nakita kita kagabi, sa mga mata mo, hindi ka isang kriminal, Lito. Ikaw ay isang taong nagtatago ng isang bagay na mahalaga. At sa dami ng balita tungkol sa isang leak sa loob ng Philippine National Police, hindi mahirap maghinala. Dahan, nagsimulang maniwal si Lito sa kanya. Ang lohika ni Maya ay may punto. Ang mga halimaw ay hindi nagpapakita ng awa. Kung gusto nila siyang patayin, madali na sanang ginawa nila. At kung hindi rin siya tiwala sa mga pulis,
Si Maya mismo ang patunay na may mga pulis pa ring tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Lito. Hindi kita tinutulungan, Lito, sagot ni Maya. Tinutulungan natin ang isa. Ang Daneski, patay na yan, ay ang susi, para mailabas ang katotohanan. Kailangan ko ito, para mapanagot ang mga kriminal na nakasuot ng uniforme. At kailangan mo ako, dahil ang buong puwersa ng mga halimaw ay hahabulin ka, hanggang sa dulo ng mundo. Tumingin si Lito kay Dante, na tumango bilang senyales ng pagpayag. Paniwalaan mo siya, kidlat, bulong ni Dante. Mukhang siya lang ang asa natin ngayon. Alinlangan pa rin si Lito, ngunit ang katotohanan ay malinaw. Hindi niya kayang harapin ang mga halimaw isa. Ang buhay ng kanyang ina, ang kanyang sariling buhay, ay nakataya. Kung tutulungan kita, sabi ni Lito, ang kanyang tinig ay may halong pagod at pag-asa. May kondisyon ako. Kailangan mong protektahan ang nanay ko. At tulungan mo akong makahanap ng lunas para sa kanya. Kailangan niya ng gamot, Maya. Malala ang sakit niya. Naramdaman ni Maya ang bigat ng mga salita ni Lito. Nakita niya ang pagmamahal at desperasyon sa mga mata nito. Angako, sabi ni Maya. Gagawin ko ang lahat para sa nanay mo, Lito. At tutulungan kitang mahanap ang lunas para sa kanya sa abot ng aming makakaya kung tutulungan mo akong ilabas ang katotohanan. Isang Unekeli Alliance ang nabuo sa loob ng maliit na tindahan ni Dante. Si Lito, ang kidlat ng tondo, at si Maya, ang tagapagtanggol ng batas, ay nagkaisa sa isang laban na mas malaki pa sa kanilang sarili. Ngunit ang kanilang pagkakaisa ay mabilis na sinubok. Isang malakas na putok ang sumabog sa labas ng tindahan ni Dante. Kasunod ng sunod na mga putok ng baril. Nyanig ang lupa, at narinig nila ang mga sigaw ng takot mula sa mga tao sa labas. Potsa, mura ni Lito, habang sinilip ang bintana. Isang sasakyan ng pulis, kulay itim, ay nakatayo sa dulo ng kalye, at mula dito ay bumaba ang mga armadong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay nakabalot, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang bilis nila. Pabalaiyan, sabi ni Maya, ang kanyang mukha ay seryoso. Alam na nila na nasa iyo ang package, at alam nilang buhay ka. At ngayon, alam na rin nila na mayroon kang kasama. Niyaya ni Maya, si Lito at Dante sa likod ng tindahan. Kailangan nating lumabas dito. Ngayon na. Kung hindi, magiging target din si Dante. Hindi na at tubili si Lito. Kinuha niya ang USB at ang folder, inilagay sa kanyang bag. Dante, sumama ka sa amin. Delikado dito. Hindi, kidlat, sabi ni Dante, habawak ang kanyang lumang radyo. Kailangan kong manatili. Dito ang hanap buhay ko. Pabantayan ko ang tindahan. At kung may kailangan ka, alam mo kung paano ako tawagan. Ingat kayo. Aalangan si Lito, ngunit alam niyang tama si Dante. Hindi niya pwedeng ilagay sa panganib ang kaibigan niya. Isang sulyap ng paalam ang ibinigay niya bago siya sumunod kay Maya sa likuran ng tindahan. Tumalon sila sa isang mataas na bakod, at muling bumalik sa madilim na iskinita. Ang kanilang hininga ay humahabol sa bilis ng kanilang pagtakas. Ang mga putok ng baril ay patuloy na narinig sa likuran nila, kasabay ng mga sirena ng pulis. Ngunit ngayon, alam ni Lito na hindi na lang siya iisa. Mayroon siyang kakampi, at isang mas malaking laban ang naghihintay sa kanila. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at ang likakog ay handa ng buksan. Mula sa makipot na iskinita, patuloy ang pagtakbo ni Lito at Maya. Ang mga tunog ng putukan mula sa tindahan ni Dante ay munting humina, nilalamon ng ingay ng Maynila. Ngayon, wala na silang ligtas na kanlungan.
Ang bawat anino ay tila nagtatago ng panganib. Ang bawat kanto ay isang posibleng bitag. Saan tayo pupunta? Tanong ni Lito. Ang kanyang tinig ay hingal. Ang kaba ay patuloy na bumubulwak sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya nag-iisa. Mayroon siyang responsibilidad kay Maya. At ang pinakamabigat sa lahat, ang kaligtasan ng kanyang ina. Sa isang lugar na hindi nila inaasahan, sagot ni Maya, mabilis ang kanyang pag-iisip. Kung alam nila ang tindahan ni Dante, marahil alam din nila ang bahay mo. Hindi tayo pwedeng bumalik doon. Sinimula nila ang kanilang paghahanap sa katotohanan. Gamit ang utak, kalinilito, nakahanap sila ng mga taguan, mga lumang bodega, sa tabi ng rails ng tren, mga abandonadong apartment sa likod ng mga gusali, o minsan ay nakikisalamuha sila sa mga manggagawa sa construction city na nagtatrabaho sa gabi. Sa mga panahong iyon, si Lito ang kanilang gabay, ang kanyang kaalaman sa bawat sulok ng lungsod ay naging sandata nila. Si Maya naman, gamit ang kanyang koneksyon, sa mga ilang mapagkakatiwalaang kontak na alam niyang hindi pa nababahiran ng korupsyon, ay dahang nakakuha ng mga impormasyon. Hindi ito madali. Ang mga halimaw ay tila may mga mata at tenga sa lahat ng dako. Sa loob ng ilang araw at gabi, nagtrabaho sila ng walang tigil. Sa ilaw ng isang lumang lampara, habang nagtatago sila sa isang lumang apartment, pinagsama nila ang kanilang mga kakayahan. Si Lito, gamit ang kanyang intuitive na pag-iisip, ay nakakakita ng mga pattern sa mga transaksyon at pangalan na hindi naiintindihan ni Maya. Tignan mo ito, Maya, sabi ni Lito, itinuturo ang isang seri ng mga petsa sa screen ng laptop. Ang mga bayarin sa ospital na ito, pareho ang halaga, at laging pagkatapos ng isang special delivery ko. Si Maya naman, gamit ang kanyang kaalaman sa istruktura ng pulisya at mga legal na proseso, ay nakahanap ng mga link sa pagitan ng mga opisyal at mga kumpanya ng Shell na ginagamit sa money laundering. Ito ang modus operandi nila, paliwanag ni Maya. Ang kanyang daliri ay gumagala sa mga screen. Ang mga halimaw ay hindi lang basta kumikita. Gumagawa sila ng sarili nilang imperyo, ginagamit ang sistema para protektahan ang kanilang sarili. Sa bawat impormasyong nahuhukay nila, lalong lumilinaw ang napakalaking lawak ng katiwalian. Ang Danesk patay ay hindi lamang isang listahan. Ito ay isang detalyadong mapa ng isang krimen na sumasaklaw sa buong sistema. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi mapakali si Lito. Ang kanyang isip ay laging bumabalik sa kanyang ina. Kailangan kong makita si nanay. Maya, sabi niya isang gabi. Hindi ako mapapakali kung hindi ko siya titingnan, kahit sandali lang. Sa una, aalangan si Maya. Delikado para kay Lito, at delikado para sa kanila. Ngunit nakita niya ang matinding aalala sa mga mata ng binata. Ayan siya. Ngunit may kondisyon, siya ang bahala sa seguridad. Sa ilalim ng takip ng dilim, maingat na gumapang si Lito pabalik sa tondo. Si Maya ay nasa likod niya, nakamasid sa bawat galaw. Ang kanyang bahay ay tahimik, ang mga ilaw ay patay na. Dahan siyang pumasok. Nakita niya si Aling Elena, payat at mahina, natutulog sa kanyang kama. Ang ilaw ng buwan ay sumisinag sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang mga pilat ng sakit. Upo si Lito sa gilid ng kama ng kanyang ina. Hinawakan ang kanyang kamay. Malamig ito at manipis. Sa bawat hininga ni Aling Elena, naramdaman ni Lito ang kanyang sariling sakit. Mas lumala ang kanyang kondisyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan kong iligtas ka. Gagawin ko ang lahat. Ang pangako na yon ay tumimo sa kanyang puso,
nagiging gasolina sa kanyang determinasyon. Habang paalis na sila, nakita ni Lito ang isang pamilya na kotse na nakaparada sa kalayuan. Isang puting kotse, nakilala niya. Ang kotse ni Tio Carlos. Tio Carlos de la Cruz. Ang kapatid ng kanyang ama. Isang galang na opisyal ng pulisya. Isang mataas na ranggo sa Philippine National Police. Mula nang mamatay ang kanyang ama, si Tio Carlos ang naging haligi ng kanilang pamilya, isang amahan kay Lito. Siya ang tumulong sa kanila sa pananalapi. Siya ang nagbigay kay Lito ng trabaho bilang courier. Sinasabing ito ay para makatulong ka sa nanay mo, Lito. Hindi ka pwedeng maging pabigat. Laging naroon si Tio Carlos. Nakita ni Lito si Tio Carlos na lumabas ng kotse. May dalang bag ng pagkain at gamot. Lumapit siya sa bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kumusta ang ate ko? Anong niya sa kapitbahay, na tila naghihintay lang sa kanya. Masama po ang kalagayan niya, sir, sagot ng kapitbahay. Naku, mabuti, na lang po, at nandiyan kayo Carlos. Naramdaman ni Lito ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Bakit ngayon, na tumakas siya at humahanap ng katotohanan. Ngunit nawala agad ang damdamin na yon sa pagdating ng kanyang tiyo. Si Tio Carlos, ang mabait, maalalahanin niyang tiyo. Ang tiyo ko yan. Bulong ni Lito kay Maya na nakatago sa likod ng isang post. Siya si Tio Carlos. Siya ang tumutulong sa amin. Pinagmamasdan ni Maya, si Tio Carlos. Ang kanyang kilos, ang kanyang pananalita, ang kanyang aura ng kapangyarihan at paggalang. Isang galang na opisyal. Ngunit habang pinagmamasdan niya, isang pamilyar na pangalan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sa danaskipatay na kanyang sinuri, mayroong isang pangalan, isang opisyal na may kaparehong posisyon at koneksyon. Ngunit paano? Isang galang na tao. May nakita akong something familiar, bulong ni Maya kay Lito, ngunit hindi niya idinetalye. Ayaw niyang gumawa ng hinala kay Lito. Naramdaman ni Lito ang isang bahagyang kaguluhan sa kanyang kalooban. Si Tio Carlos ay laging nagtatanong kung nasaan siya, kung anong trabaho ang kanyang ginagawa, at kung ano ang kinikita niya. Noon, itinuring niya itong pag-aalala. Ngayon, sa ilalim ng bagong liwanag ng kanyang pagtakas, tila ito ay labis na pagmamalasakit, isang pagmamalasakit na may kakaibang pakiramdam. Ngunit hindi niya pinansin. Kailangan niya ng kanyang tiyo. Siya ang isa sa mga tanging pinagkakatiwalaan niya. Kinabukasan, habang nagpapatuloy sila sa kanilang paghahanap sa isang libib na Tiangji, sa Divisoria, ang mga hinala ni Maya ay lalong lumalin. Nakita niya ang isang lumang dokumento na may logo ng isang kumpanya na nakakonekta sa isang opisyal sa Danaskipatay. Ang opisyal na yon ay nakakonekta din sa ilang mga kontrata na may kinalaman sa mga proyekto ng gobyerno na ipinagkatiwala sa unit ni Tio Carlos. Ang kanyang gut feeling ay sumisigaw ng panganib. Lito, sabi ni Maya, ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang direksyon. Kailangan nating mag-ingat. May nararamdaman akong hindi maganda. Ang Tiangji ay puno ng tao, ang ingay ng mga tawaran, ang halakhakan, at ang musika mula sa mga tindahan ay lumikha ng isang halo ng tunog. Ang amoy ng mga iba't ibang pagkain at paninda ay bumalot sa kanila. Nasa gitna sila ng isang dagat ng tao, ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang matalas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw, sinusundan ng sigawan at pagtakbo ng mga tao. Ang mga tindero ay nagmamadaling isara ang kanilang mga tindahan, ang mga mamimili ay nagtatago sa ilalim ng mga mesa. Mga halimaw, bulong ni Maya, habang hinila si Lito sa likod ng isang stall na nagbebenta ng mga gamit sa kusina. Paano nila nalaman? Lumabas ang mga armadong lalaki mula sa gitna ng kaguluhan,
Ang kanilang mga baril ay nakatutok, ang kanilang mga mukha ay nakabalot. Kita ang kanilang mga galaw, organisado, at walang awa. Hindi lamang sila mga ordinaryong tauhan. Sila ay mga sanay na mamamatay, Hindi sila basta nagpapatrolya dito, sabi ni Lito, habang sinilip ang paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ruta ng pagtakas. Alam nila na nandoon tayo. May traidor sa loob ng aming koneksyon, sagot ni Maya. Ang kanyang mukha ay seryoso. O kaya, may nakakita sa atin at naiula. Isang bala ang tumama sa dingding sa tabi nila. Nagpadulas ng mga kawali at kaldero sa sahig. Kailangan nating gumalaw. Kidlat! Sigaw ni Maya. Tumango si Lito. Ito ang kanyang teritoryo. Ang Tiangji, ang makitid na pasilyo, ang kaguluhan, ito ang kanyang playground. Sumunod ka sa akin. Tumakbo si Lito. Si Maya ay nasa likuran niya. Lumusot sila sa mga nagtatakbuhang tao, ginamit ang mga tumpok ng mga damit, mga sako ng bigas, at mga lumang karton bilang pananggalang. Tumalon si Lito sa isang stall, halos matumba, ngunit nakakita siya ng isang motorsiklo na nakaparada sa gilid. Sige na, kidlat, sigaw ni Maya, habang pinipigilan ng isang armadong lalaki sa pamamagitan ng paghagis ng isang tumpok ng mga gulay sa kanyang mukha. Sa bilis ng kidlat, inumpisahan ni Lito ang motorsiklo. Ang ingay ng makina ay sumabay sa mga putok ng baril. Inila niya si Maya, at muling sumakay sila sa kanilang kabayo ng aspalto, umarurot sa gitna ng kaguluhan. Ang mga armadong lalaki ay nagpaputok sa kanila, ang mga bala ay humahabol sa kanilang likuran. Ngunit si Lito, gamit ang kanyang pambihirang galing sa pagmamaneho, ay nilusot ang kanyang motor sa pagitan ng mga nagtatakbuhang tao sa ilalim ng isang tindahan na may mababang bubong at sa isang makipot na daanan na tanging ang motorsiklo lang ang makakadaan. Ang dami nila! Sigaw ni Maya habang nakita niya ang isa pang grupo ng mga armadong lalaki na naghihintay sa kanila sa kabilang dulo ng Tiangji. Para silang alam ang bawat galaw natin. Ang huling linya ni Maya ay tila bumalik sa kanyang isip. Alam nila ang bawat galaw natin. Sino ang nakakaalam ng kanilang galaw? Sino ang may access sa impormasyong iyon? At bakit ang mga mata ni Tio Carlos ay tila laging nakatutok sa kanya? Habang lumulubog sila sa dilim, ang mga putok ng baril ay unting nawala. Ngunit ang bagong kirot ng hinala ay tumimo sa puso ni Lito. Ang anino ng isang pagdududa ay dahang lumitaw sa kanyang isip. Isang pagdududa na mas nakakatakot pa kaysa sa mga bala ng mga halimaw. Mayroong isang multo mula sa nakaraan na tila nagpaparamdam na, at ang multong ito ay tila may pamilyar na mukha. Ang bawat sandali na lumilipas ay tila isang tibok ng puso na mas lalong nagpapabilis sa kanilang pagtakbo. Sa loob ng isang linggo, si Lito at Maya ay nagtatago sa mga pinakaliblib na lugar sa Maynila, mga lumang imbakan, mga abandonadong silid sa mga gusali na may nakabitin na mga bungo, at kung minsan, sa isang lumang bangka sa ilalim ng tulay na nakalimutan na ng mundo. Ang bawat taguan ay pansamantala, ang bawat hininga ay may bahid ng panganib. Malapit na tayo, Lito. Bulong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang laptop. Pinagsama nila ang kanilang mga talento, ang katalinuhan sa kali ni Lito, at ang matalas na isip ni Maya sa forensics at intelligence. Ang bawat piraso ng datos ay tila isang piraso ng palso na unting bumubuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang Danesk patay ay hindi lamang isang listahan ng mga pangalan. Ito ay isang detalyadong kronolohiya ng korupsyon, isang web na sumasaklaw sa bawat antas ng pamahalaan at pulisya. Mga transaksyon sa ilalim ng lupa, pagpaplano ng mga pagpatay, pagkontrol sa droga, at human trafficking, at mga malalaking proyekto ng gobyerno na dinadaya
Lahat ay nakatala. Habang nagbabasa si Lito ng mga pangalan, naramdaman niya ang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Mga pangalan ng mga opisyal na pinaniniwalaan niya na galang, mga mukha na nakikita niya sa telebisyon na nagbibigay ng mga pahayag tungkol sa paglilinis ng bansa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at mga formal na uniforme, mayroong mga halimaw na nagkukubli. Ang dami nilang pangalan dito, sabi ni Lito. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Paano nangyari ito? Nasa tuktok sila ng Shane. Ang korupsyon ay parang kanser, Lito, sagot ni Maya. Ang kanyang pamilyar na kaseryosohan ay naroon. Nagsisimula sa maliit, hanggang sa kainin ang buong sistema. Pero ang good news, nakita natin ang pinakamahalagang impormasyon. Nakakita sila ng isang encrypt na file, isang uri ng kalendaryo. Sa tulong ni Lito na nakatanda sa isang partikular na patcher ng petsa at oras mula sa mga nakaraang special deliveries niya, na crack nila ang code. Ito ay isang pagpupulong. Isang lihim na pagpupulong. Ang oplanahas, basa ni Maya, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang kodenam ng operasyon nila para sa final purge. Dito nila isasara ang lahat ng lawsuits, at posibleng dito din nila uusapan ng mga susunod na hakbang para lubusang kontrolin ang sistema. Ang pagpupulong ay magaganap sa susunod na 2 gabi, sa isang inabandon ng pabrika sa Tondo, malapit sa pier. Ito ang magiging pagkakataon nila upang makakuha ng huling, hindi matatawarang ebidensya, ang ulo ng ahas. Ngunit bago pa man sila makapagplano, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lito mula sa kanyang lumang cellphone, isang test message mula sa isang numero na matagal na niyang kilala. Lito anak. Ang tiyo mo ito. Nabalitaan ko ang tungkol sa'yo. Alam kong nasa malaking gulo ka. Marami ang naghahanap sa'yo. Kailangan mong mag-ingat. Ang nagpadala ng test message ay walang iba, kundi si Tio Carlos. Ang pangalan niya ay hindi na lumabas sa Danesk patay mismo, ngunit ang mga koneksyon ng kanyang unit sa mga kumpanya ng Shell na ginagamit sa money laundering ay nagpapataas ng hinala ni Maya. Igla. Tumawag si Tio Carlos. Atubili si Lito, ngunit kinuha niya ang tawag. Iyo. Lito anak. Sa Diyos, salamat at sumagot ka, maririnig ang aalala sa boses ni Tio Carlos. Saan ka naroroon? Bakit ka nagtatago? Napakalaking gulo ang kinasasangkutan mo. Tio, hindi ko po maintindihan, sagot ni Lito. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Ngunit ang lungkot sa kalagayan ng kanyang ina ay mas nanaig. May humahabol sa akin, at may hawak akong, alam ko, Lito, alam ko, putol ni Tio Carlos. Ang package. Ang Danesk atay. Hindi ka dapat makisali sa mga ganitong bagay. Mapanganib iyan. At si Aling Elena, masama ang kalagayan niya. Kailangan mo ng tulong, Lito. Kami ang pamilya mo. Naramdaman ni Lito ang isang kurot sa puso. Ang kanyang ina. Ang kanyang tanging pamilya. Pero Tio, hindi ko po alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Ako, Lito. Magtiwala ka sa akin. Ang boses ni Tio Carlos ay tila nagpapahinahon, tulad ng isang ama. Mayroon akong isang special unit na kasalukuyang iimbestiga sa mga tiwaling elemento sa Philippine National Police. May mga opisyal din na gustong linisin ang sistema. Kung ibibigay mo sa akin ang ebidensya, mailalabas ko ito sa ligtas na paraan at poprotektahan ko kayong dalawa ng nanay mo. Hindi ka na mapapahamak. Tiningnan ni Lito si Maya. Sa mga mata nito, nakita niya ang matinding pagtutol. Ngunit sa kanyang isip, ang pangako ng seguridad para sa kanyang ina ay tila isang ilaw sa dulo ng madilim na lagusan. Saan po? Tanong ni Lito. May isang ligtas na lugar, isang lumang bodega, sa likod ng divisoria.
Walang makakahanap sa inyo doon. Dahin mo ang package, Lito. Susunduin ka ng aking mga tauhan. Tandaan mo, ito ay para sa kaligtasan ninyo at para kay Aling Elena. Ang tawag ay naputol. Umuntong, hininga si Lito. Hindi, Lito, sabi ni Maya, agad na. Hindi ko magugustuhan ang ganitong setup. Delikado. Bakit bigla siyang nagpakita? At bakit niya gusto ang package ng ganoon kadali? Pero Maya, siya ang tiyo ko, sagot ni Lito. May pagtatanggol sa kanyang boses. Siya ang tumulong sa amin nang mamatay si tatay. Siya ang nagbigay sa akin ng trabaho. Siya ang tumitingin kay nanay ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung saan kami pupulutin. Lito, ang mga pangalan na nakita natin sa listahan, may mga koneksyon ng kanyang unit doon, paliwanag ni Maya. Hindi ko sinasabing siya mismo, pero may mga hinalang detalye. Ang paraan nila ng paghahanap sa atin ay masyadong epektibo. Para bang may insident na nadabasa ang bawat tanaw natin. Ngunit ang asa para sa kanyang ina ay mas matimbang kaysa sa pagdududa. Kailangan kong subukan, Maya, sabi ni Lito. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa malayo. Kung ito ang paraan para mailigtas si nanay, gagawin ko. May tiwala ako sa tiyo ko. Pumuntong, hininga si Maya. Hindi niya mapilit si Lito. Ngunit ang kanyang kutob ay hindi nawala. Sige, sabi ni Maya. Pero ingat tayo. Hindi natin pwedeng ibigay ang lahat ng impormasyon ng sabay-sabay. At kailangan nating magkaroon ng backup plan. Sa oras ng pagpupulong, ang lumang bodega sa likod ng divisoria ay tila tahimik. Ang mga ilaw ay mahina, ang hangin ay may amoy ng alikabok at lumang metal. Lumakad si Lito at Maya sa loob. Ang kanilang mga paa ay gumagawa ng maliliit na ingay sa bawat hakbang. Sigurado ka bang dito? Tanong ni Maya. Ang kanyang tingin ay matalas. Ang lugar ay walang sign ng special unit. Wala ring anumang simbolo ng gobyerno. Ito ang sinabi ni Tio Carlos, sagot ni Lito. Ang kanyang tinig ay may kaunting alinlangan. Ngunit ang asa ay patuloy na nangingibabaw. Mula sa likuran ng isang tumpok ng mga lumang kahon, lumabas ang ilang armadong lalaki. Ang kanilang mga mukha ay nakabalot, ang kanilang mga bari ay nakatutok. Hindi ito ang special unit. Ito ay mga halimaw. Clap! Sigaw ni Maya, habang hinila si Lito sa likuran ng isang tumpok ng mga sako. Ngunit huli na. Mula sa gitna ng mga armadong lalaki, lumabas ang isang pamilyar na figura. Si Tio Carlos de la Cruz. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng maalalahanin na tiyo. Ito ay isang mukha na puno ng kasamaan, ng panlilinlang, at ng tagumpay. Lito, anak, sabi ni Tio Carlos, ang kanyang ngiti ay nakakilabot. Ang tanga mo pa rin. Nahulog ang mundo ni Lito. Ang tiyo niya. Si Tio Carlos. Hindi ito pwedeng mangyari. Tiyo, ano ito? Pulong ni Lito. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ang huling kabanata ng ating kwento, Lito. Sagot ni Tio Carlos. Ang kanyang tinig ay parang ahas na dumudulas. Ang danaske, patay na yan. Akala mo ba, para sa'yo yan? Hindi. Ito ay para sa aking oplanahas. Ang paglilinis, ang mga trader, sa loob ng aking organisasyon. Napagtanto ni Lito ang buong lawak ng panlilinlang. Ikaw. Oo. Lito. Ako, sabi ni Tio Carlos, ang kanyang mga mata ay naniningas. Ako ang haring ahas. Ang pinuno ng mga halimaw. Ang lahat
ay bahagi ng plano ko. Ang pagde-deliver mo ng package na yan ay sinadya para mailabas ko ang mga pangalan ng mga kalaban ko sa loob para makapaglinis ako. Ngunit ang nakuha mo ang kopya ng buong listahan. Iyon ang hindi ko inaasahan. Isang error sa system na akala ko ay wala na. Hindi makapaniwala si Lito. Ang kanyang tiyo. Ang kanyang galang na tiyo. Ang kanyang tagapagligtas. Ang kanyang pamilya. At ang nanay mo Lito, patuloy ni Tio Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng panunuya. Ang kanyang sakit. Akala mo ba natural? Hindi. Hindi. Inamit ko ang isang saw, acting poison, anak. Dahan, unti, para laging kailangan mo ako, para laging nakakapit ka sa akin. Ang pagmamahal mo sa nanay mo ang naging gapos mo sa akin, Lito. Sa mga salitang iyon, gumuho ang buong mundo ni Lito. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil, lahat ay bumalot sa kanya. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kanyang ina. Ang kanyang minamahal na ina. Hayop ka, sigaw ni Lito. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit. Sinugod niya si Tio Carlos, ngunit agad siyang pinigilan ng mga tauhan nito. Ngayon, Lito, sabi ni Tio Carlos, habang lumapit kay Lito, hinawakan ang kanyang mukha. Tapos na ang laro. Ibigay mo sa akin ang news, at tatapusin ko ang buhay mo ng mabilis. O kaya, panoorin mo ang iyong ina, na dahang mamatay, at ikaw ay magdurusa sa kulungan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lito, isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bodega. Sinundan ito ng pagsabog ng ilaw, na nagdulot ng kaguluhan. Dante! Sigaw ni Lito, habang nakita niya ang kanyang kaibigan na may hawak na isang malaking device na tila naglalabas ng electromagnetic pulse, na nagpahinto sa lahat ng electronics sa bodega, kabilang ang mga walkie-talkie ng mga halimaw. Kidlat Maya, ngayon na, sigaw ni Dante, habang itinuturo ang isang butas sa dingding na ginawa niya. Inamit ni Maya ang kaguluhan upang gumawa ng sarili niyang diversion. Kinuha niya ang kanyang baril at pinaputok sa isang kumpol ng mga barrels na lumikha ng sunod na pagsabog. Tara, Lito, sigaw ni Maya, habang hinila si Lito. Ang USB at ang folder ay mahigpit pa rin na hawak ni Lito. Ang mga halimaw ay nagkakagulo. Ngunit si Tio Carlos, ang haring ahas, ay mabilis na nakabawi. Habulin niyo sila. Huwag niyo silang palalampasin. Tumakbo si Lito at Maya patungo sa butas sa dingding. Si Dante ay nagbibigay ng cover fire. Ang mga bala ay humahabol sa kanila. Ang kanilang mga hininga ay humahabol sa bilis ng kanilang pagtakas. Sa labas, isang motorsiklo ang naghihintay, motorsiklo ni Lito. Sige na, kidlat! Sigaw ni Dante, habang lumusot sa butas. Susundan ko kayo. Sumakay si Lito at Maya sa motorsiklo. Ang makina ay umugong. Umarurot sila palayo. Ang mga tunog ng putukan at sigawan ay naiwan sa likuran. Ngunit ang pagtakas ay hindi nagdulot ng kapanatagan. Sa puso ni Lito, ang galit at sakit ay bumabaga. Ang kanyang tiyo. Ang kanyang tiyo, ang nagtataksil. Ang kanyang tiyo, ang nagpapakamatay sa kanyang ina. Ang mundo ay gumuho, ngunit mula sa mga abo, bumangon ang isang bagong apoy, ang apoy ng paghihiganti at paghahanap ng katarungan. Ang Danesk patay ay nasa kanila, at ngayon, mayroon silang personal na dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Ang laban para sa katarungan, at ang laban para sa kanyang ina. Ang pagtakas ay isang paghinga ng kaluwagan, ngunit para kay Lito, ito ay isang paghinga na nasakluban ng mapait na lason.
Ang bawat takbo ng gulong ng motorsiklo ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang pusong hindi na niya maintindihan, puno ng galit, sakit, at isang pagtataksil na bumaluktot sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang mga salita ni Tio Carlos, ang kanyang tiyo, ang kanyang ama, amahan, ang kanyang tagapagtanggol, ay naglalaro sa kanyang isip tulad ng isang sirang plaka. Ginamit ko ang isang slaw, acting poison, anak para laging kailangan mo ako. Nang makalayo sila mula sa bodega, na pinagmula ng lahat ng kasinungalingan, huminto si Lito sa isang liblib na eskinita, malayo sa mga ingay ng syudad. Pinatay niya ang makina ng motor, at ang katahimikan ay sumakop, na nagbigay daan sa mga ingay sa kanyang ulo. Umaba siya mula sa motorsiklo, ang kanyang mga tuhod ay nangangatal. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sinuntok niya ang pader ng isang lumang gusali, at pagkatapos ay sunod pa, hanggang sa dumugo ang kanyang mga kamao, hanggang sa magsimulang kumirot ang bawat hibla ng kanyang braso. Lito, sigaw ni Maya, lumapit sa kanya, at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ama, nasasaktan ka lang. Paano? Paano nagawa ni Tio Carlos ito? Pulong ni Lito. Ang kanyang tinig ay namamaos. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng luha at pawis. Ang nanay ko. Siya ang nagbigay sa nanay ng lason. Ang lahat ng pagpapanggap niya, ang lahat ng kabutihan, kasinungalingan. Lahat ng iyon ay para lang kontrolin ako. Ang sakit ay kumain sa kanya, mas matindi pa sa anumang pinsalang natamo niya sa habulan. Ito ang sakit ng pagtataksil mula sa sariling dugo, ang sakit ng kawalang kakayahan na protektahan ng kanyang ina. Ang kanyang mundo ay gumuho, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nawasak. Ngunit sa gitna ng pagkasira, isang bagong apoy ang nagliliyab sa kanyang dibdib, isang apoy na mas mainit pa sa araw ng tag-araw. Hindi ito apoy ng simpleng galit, kundi apoy ng paghihiganti at paghahanap ng katarungan. Para sa kanyang nanay, para sa kanyang ama na marahil ay nilinlang din, at para sa sarili niya. Hindi ka nag-iisa, Lito, sabi ni Maya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay matatag. Nasa likod mo ako. Ilalabas natin ang katotohanan. Hindi siya mananalo. Hindi ang haring ahas. Ang mga salita ni Maya ay tila nagbigay ng kaunting tibay sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Lito kay Maya, sa mga matang iyon na puno ng tapang at integridad. Nakita niya ang kanyang sarili sa mga mata nito, isang taong naligaw, ngunit may bagong direksyon. Katarungan, bulong ni Lito, ang kanyang tinig ay matatag na ngayon. Hindi paghihiganti lang. Katarungan. Kinabukasan, sa isang liblib na bahagi ng Sampaloc, sa isang maliit na bahay na inuupahan sa likod ng isang lumang simbahan, nagplano sina Lito at Maya. Ngayon, wala na silang itinatago. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan natin ng tulong, sabi ni Maya. Hindi natin kayang labanan ng buong puwersa ng mga halimaw mag-isa. Kailangan natin ang publiko. Sino ang mapagkakatiwalaan natin? Tanong ni Lito. Alam nila ang bawat galaw natin. May mata at tenga sila sa lahat ng dako. May isang tao, sagot ni Maya, habang nag-iisip. Si Anton. Isang matapang na mamamahayag. Siya ang nagsusulat tungkol sa korupsyon sa Philippine National Police sa loob ng maraming taon. Siya lang ang pinagkakatiwalaan ko na may lakas ng loob na ilabas ito. Anton Santiago ay isang mamamahayag na may reputasyon sa pagiging walang takot. Isang mukha na matagal nang nakikita ni Lito sa telebisyon, nagtatanong sa mga opisyal na may kapangyarihan, naglalabas ng mga katotohanan na hindi gustong marinig ng marami. Sa tulong ng isang burner phone na nakuha ni Maya, nagawa niyang makontak si Anton. Ang pagpupulong ay lihim,
sa loob ng isang abandonadong bus, sa gitna ng isang lumang terminal sa Pasay. Officer Reyes, sabi ni Anton, ang kanyang tingin ay matalim, ngunit mayroong pag-asa sa kanyang mga mata. Ano ang mayroon ka? Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ikinuwento ni Nalito at Maya ang lahat, ang danas kipatay, ang mga halimaw, ang pagtataksil ni Tio Carlos, at ang lason na ibinigay sa nanay ni Lito. Ipinakita nila ang USB, ang mga dokumento, ang lahat ng ebidensya na kanilang nakalap. Pinakinggan ni Anton ang lahat. Ang kanyang mukha ay unting pumupula sa galit. Hindi ako makapaniwala, bulong niya. Ang laki ng kasakiman nila. Ang lason. Talagang wala silang puso. Kailangan naming ilabas ito, Anton, sabi ni Lito. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Kailangan ng mga tao ang katotohanan. At ilalabas natin, sagot ni Anton, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ito ang pinakamalaking kwento sa aking karera. Kailangan natin ng muling patunay, isang bagay na hindi matatawaran. Ang mga orihinal na papeles, ang direktang koneksyon kay Tio Carlos. Mula noon, nagkaroon sila ng bagong misyon. Ngayon, ang pagtakas ay hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa paghahanap ng katarungan. Ang kanilang buhay ay naging isang walang katapusang pagtakbo sa mga madilim na sulok ng Maynila. Mula sa mga makikitid na iskinita ng Tondo, sa mga squatter area ng Payatas, hanggang sa mga liblib na kubo sa ilalim ng mga tulay ng Pasig River, patuloy silang nagtatago. Ang bawat gabi ay isang hamon, ang bawat umaga ay isang paalala na ang panganib ay laging nasa likuran nila. Si Tio Carlos, ang haring ahas, ay nagalit nang malaman niyang nakatakas si Nalito at Maya, at mas lalo siyang nagalit nang malamang hawak pa rin nila ang danas kipatay. Ang buong puwersa ng mga halimaw ay inutusan niyang hanapin sila, na parang mga mangangaso na naghahanap ng kanilang biktima. Ang mga mukha ni Nalito at Maya ay nasa bawat istasyon ng pulis, sa bawat checkpoint, na may label na dangerous criminals. Para silang alam ang bawat kilos natin. Kidlat, sabi ni Maya, isang gabi, habang nagtatago sila sa isang lumang bangka. Maraming intel si Carlos. Malalim ang ugat niya sa sistema. Ngunit sa gitna ng lahat ng panganib, isang kaisipan ang biglang sumagi sa isip ni Lito. Isang lugar na matagal na niyang nakalimutan, isang lihim na taguan ni Tio Carlos na noong bata pa siya ay minsan niyang sinilit. Ang pier, bulong ni Lito. May isang lumang warehouse, si Tio Carlos sa pier. Hindi ito yung bodega na pinuntahan natin. Iba ito. Ito yung lugar na laging sinasabi niya na walang pwedeng makapasok, kahit sinong tao, kahit anong pamilya. Dati, doon niya dinadala ang mga importante niyang papeles. Diyan niya rin dinadala ang mga gamot na binibigay niya kay nanay. Nagliwanag ang mukha ni Maya. Iyon na yon, Lito. Iyon ang huling piraso ng palso. Kung nandoon ang mga orihinal na record ng lason, ang mga supply chain, at ang buong network ni Carlos, iyon ang magiging huling patunay. Nagplano sila. Ang lumang base sa pier, isang abandonadong industrial, ay tila isang kuta. Ngunit ito ang tanging paraan. Sa mga sumunod na araw, nag-inguna siyang gumapang papungo sa pier. Dahan, mainga. Isang gabi, sa gitna ng isang abandonadong industrial sa Tondo, sa isang malaking espasyo na puno ng kalawangin na makinarya, sirang container, at mga nakatambak na bakal, nagkaroon ng labanan. Sinundan sila ng mga halimaw. Alam nila na nandito tayo, sigaw ni Lito, habang sinilip ang paligid. Ang mga ilaw ng poste ay nahina. Ang mga anino ay nagtago ng mga armadong lalaki. Nakasakay tayo sa bitag, sabi ni Maya, habang hinawakan ng kanyang baril. Pero, hindi natin sila uurungan. Mula sa iba't ibang direksyon, sumulpot ang mga tauhan ni Tio Carlos. Sila ang kanyang mga halimaw, ang kanyang mga aso.
Armado sila ng mga high-powered rifles. Ang kanilang mga mukha ay nakabalot. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Nandiyan sila. Lumabas kayo, Lito Ramos. May Reyes. Sigaw ng isang tinig. Ang tinig ni Brando. Ang kanang kamay ni Tio Carlos. Isang lalaking kilala sa kanyang kalupitan. Maya, kailangan ko ng diversyon, sabi ni Lito. Gagamitin ko ang motorsiklo. Delikado, Lito, sabi ni Maya. Hindi na natin kayang umatras, sagot ni Lito. Ang kanyang mga mata ay matatag. Para kay nanay. Sinipa ni Lito ang kanyang motorsiklo. Ang ingay ng makina ay umalingaw-ngaw sa abandonadong pabrika. Sa bilis ng kidlat, sumakay siya sa motorsiklo. Ginamit ang kanyang pambihirang galing sa pagmamaneho upang maging target at distraction. Sumingasing ang kanyang motor sa pagitan ng mga kalawangin na bakal, sa ilalim ng mga sirang conveyor belts, at sa pagitan ng mga tambak ng mga gulong. Diyan siya, barilin niyo siya, sigaw ni Brando. Ang mga bala ay humabol kay Lito. Ang kanilang tunog ay kumikiskis sa kanyang motorsiklo. Ngunit si Lito, isang henyo sa gulong, ay nilusot ang kanyang motor sa pagitan ng mga bala, ginamit ang kanyang bilis at agilidad upang iwasan ang mga ito. Ang bawat pagliko, bawat grasp, bawat pagtalon ay isang gawa ng sining, ngunit ito ay isang sining na puno ng panganib. Habang abala ang mga halimaw sa paghabol kay Lito, binigyan nito ng pagkakataon si Maya. Tumakbo siya, nagtago sa likod ng mga makinang goma, at ginamit ang kanyang kaalaman sa taktika upang umatak. Ang bawat putok ng kanyang baril ay tumpak, bawat target ay naabot. Patumbahin niyo siya, sigaw ni Brando, habang nakita niya ang kanyang mga tauhan na unting napapatay. Ang labanan ay nagpatuloy, ang ingay ng mga putok ng baril, ang sigawan, at ang ugong ng motorsiklo ay naghalo sa isang symphony ng kaguluhan. Si Lito, habang nilulusot ang kanyang motor, sa isang makipot na daanan, ay nakita si Maya na nakikipaglaban kay Brando at sa ilang tauhan nito. Kailangan niya ng tulong. Gumawa si Lito ng isang mapanganib na desisyon. Mula sa kanyang posisyon, pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo at tumalon sa isang tambak ng mga lumang kahoy. Tumiretso siya kay Brando. Kidlat! Sigaw ni Maya. Sa huling sandali, ginamit ni Lito ang kanyang motor upang bumangga kay Brando na patumba ang hepe ng mga halimaw. Nagkalat ang mga bala. Ang mga armadong lalaki ay nagkagulo. Ngayon na, Maya! Sigaw ni Lito. Habang bumaba siya sa motor, at tinulungan si Maya na lumaban sa mga natitirang tauhan. Sinalubong sila ng mga huling halimaw, na desperadong gustong pigilan sila. Ngunit sina Lito at Maya, ngayon, ay magkasama, ay lumaban ng buong tapang. Ang galit ni Lito ay nagbigay sa kanya ng lakas, at ang determinasyon ni Maya ay nagbigay sa kanya ng patnubay. Sa huli, nahuli nila si Brando, at ang iba pang natitirang halimaw. Ang abandonadong pabrika ay tahimik na ulit, puno ng usok at mga katawan ng mga nalaglag. Nakatayo si Lito at Maya sa gitna ng kaguluhan, humihinga ng malalim. Ang kanilang mga katawan ay puno ng kirot at pagod. Ngunit sa kanilang mga mata, mayroong isang bagong liwanag, ang liwanag ng tagumpay, at ang liwanag ng pag-asa. Ang pier, bulong ni Lito. Naroon ang susi. Ang huling ebidensya. Ngayon, handa na silang harapin ang haring ahas sa kanyang sariling lungga. Ang apoy ng paghihiganti ay naglalagablab, at ang hangin ay puno ng pag-asa ng isang bagong umaga. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit ngayon, mas malapit na sila sa dulo ng madilim na lagusan. Ang amoy ng luma, kalawang na bakal at maalat na hangin ang sumalubong kina Lito at Maya pagdating nila sa inabandon ng pier. Isang malawak na lugar na puno ng naglalakihang container, mga sirang kasko ng barko, at mga bodega na tila ba kinain na ng panahon. Ang liwanag ng buwan na nagtatago
Tago sa likod ng makapal na ulap, ang tanging nagsisilbing ilaw, naglilikha ng mahaba at nakakatakot na mga anino. Ito ang huling kuta ng Haring Ahas, ang pugad ng mga halimaw. Narito, na tayo, bulong ni Lito, ang kanyang tinig ay may bahid ng galit at kaba. Ang puso niya ay kumakabog ng mabilis, hindi lang sa takot, kundi sa uhaw sa katarungan. Bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa kanya, sa katotohanan na nagpabagsak sa kanyang mundo. Mag-ingat dito, sabi ni Maya. Hawak ang kanyang baril, ang kanyang mga mata ay matalas na iniiska ng paligid. Ang lugar ay tahimik, masyadong tahimik. Ngunit ang katahimikan ay naputo nang biglang may lumabas mula sa likuran ng mga container. Hindi mga halimaw, kundi mga figura na pamilyar kay Maya. 4 na pulis, armado, ngunit may seryoso at determinadong mukha. Sila ang mga tagapagtanggol, ang iilan, ngunit tapat na kasamahan ni Maya na naniniwala sa kanyang misyon. At sa likuran nila, si Anton Santiago, ang matapang na mamamahayag, kasama ang kanyang kameraman, na handang kunan ng lahat ng mangyayari. Officer Reyes, bati ng isang pulis, si Officer Cruz, ang kanyang tingin ay nakatuon sa pier. Andito na kami. Ready for extraction. Isang iglap ng asa ang naramdaman ni Maya. Hindi sila nag-iisa. Salamat, Cruz. Kailangan natin ang lahat ng makakaya natin. Si Tio Carlos ay narito. At may kailangan tayong hanapin. Tumingin si Lito kay Anton, na tumango sa kanya. Ang presensya ng media ay nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Kung may labas nila ito, walang pwedeng magtago. Lito, ano ang plano? Tanong ni Maya. Ang lumanyang opisina, sagot ni Lito, ang kanyang mga mata ay naniningas. May isang partikular na bodega, dito, na laging sinasabi ni Tio Carlos, na walang pwedeng makapasok. Palagi niyang dinadala ang mga importanteng papeles at gamot doon. Ito ang base niya. Inabayan ni Lito ang grupo sa loob ng labirint ng mga container at mga bodega. Ang hangin ay mabigat sa alikabok at ang ingay ng kanilang mga paa ay tanging maririnig sa malaking espasyo. Sa wakas, dumating sila sa isang lumang bodega na may malaking padlock, nakatago sa likuran ng iba pang mga container. Mayroong kakaibang enerhiya sa pader na yon, isang pakiramdam ng kasamaan. Ito yon. Bulong ni Lito, ang kanyang tinig ay puno ng kasiguraduhan. Nang buksan nila ang bodega, bumungad sa kanila ang isang maliit na opisina sa loob, na puno ng mga lumang kabinet na gawa sa bakal, at isang desk na may nakatambak na papeles. Agad na nilusob ni Lito ang lugar, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang kahina, hinala. Sa isang maliit na safety box sa ilalim ng desk, natagpuan niya ang isang seri ng mga folder. Sa bawat folder, pumungad ang mas madilim na katotohanan. Mga detalyadong ulat tungkol sa slaw, acting poison, ang dosage nito, ang mga epekto nito, at ang formula para sa posibleng antidote. Hindi lang iyon. Mayroon ding mga resibo ng mga malalaking transaksyon sa mga kumpanya ng pharmaceutical na nagbebenta ng peking gamot at droga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya ang mga pangalan ng mga opisyal na pinasukan ni Tio Carlos sa kanyang operasyon, mga doktor, opisyal ng gobyerno, at maging mga miyembro ng media na kanyang binayaran. Ang Haring Ahas ay hindi lang isang pinuno ng sindikato, kundi isang arkitekto ng kasamaan, na nagtatayo ng kanyang imperyo sa likod ng mga ilusyon ng pagmamalasakit. Ito na, bulong ni Lito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang mga dokumento. Ito ang antidote. At ito ang lahat ng ebidensya. Hindi tayo makakakuha ng mas mainam na pagkakataon, sabi ni Maya, na seryosong nakatingin sa kanyang mga kasamahan. Anton, handa na ba ang crew mo? Tumango si Anton. Ang kanyang kameraman ay nakahanda na. Ang kamera ay umiilaw. Ready na kami, officer.
Kukunin namin ang lahat ng katotohanan. Ngunit sa oras na yon, isang malakas na tunog ng pagdating ng mga sasakyan ang umalingaw-ngaw mula sa labas. Sunod na busina, at ang ingay ng mga gulong na humihinto. Nalaman na nila na narito tayo. Bulong ni Maya, habang nakita niya ang mga ilaw ng mga sasakyan na kumikislat sa mga pinto ng bodega. Handa na kayo, mga tagapagtanggol. Sumabog ang pinto ng bodega, at mula dito ay bumuhos ang mga armadong lalaki ang mga halimaw, na pinangunahan ng isang galit na Brando, na nakabawi na mula sa huling engkwentro. Sa likuran niya, si Tio Carlos de la Cruz, ang haring ahas, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperation. Ibigay niyo ang mga dokumento, Lito. Hindi ka makakatakas sa akin, sigaw ni Tio Carlos. Ang kanyang tinig ay parang ahas na bumubulong. At ikaw, Maya Reyes, akala mo ba matatalo mo ako? Kung mayroon kang mga hiling o puna, mangyaring mag-comment para ipaalam sa akin. Lubos na nagpapasalamat si Inday Andrea. Hindi namin kayo hahayaan na magpatuloy sa inyong kasamaan. Sagot ni Maya, ang kanyang baril ay nakatutok. Isang putok ang umalingaw-ngaw, at nagsimula ang labanan. Ang bodega ay naging isang impyerno ng mga putok ng baril, mga sigawan, at ang tunog ng mga bala na tumatama sa mga pader. Ang grupo ni Maya, kasama sina Lito at Anton, ay nagtago sa likod ng mga kabinet na bakal, habang lumalaban. Lito, kailangan nating lumabas dito. Kailangan mong ihatid ang mga dokumentong iyan sa ligtas, sigaw ni Maya, habang pinipigilan ng mga halimaw. Tumango si Lito. Ito ang kanyang oras. Sa kabila ng mga bala, tumakbo siya patungo sa kanyang motorsiklo na nakaparada sa labas ng bodega. Sa bilis ng kidlat, sinipa niya ang makina. Ang ugong nito ay umalingaw-ngaw sa gabi, nagiging isang awit ng paglaban. Kidlat, sigaw ni Maya, habang nakita niyang sumakay si Lito sa motorsiklo, ang mga dokumento ay mahigpit na hawak sa kanyang bag. Umarurot si Lito sa labas ng bodega, direkta sa labyrinth ng mga container. Ang kanyang motor ay tila nagiging isang anino sa dilim, umiiwas sa bawat bala na lumilipad patungo sa kanya. Ang mga halimaw ay humahabol, ang kanilang mga sasakyan ay bumubusina, ang kanilang mga baril ay patuloy na nagpaputok. Huwag niyo siyang palalampasin, sigaw ni Tio Carlos, ang kanyang tinig ay puno ng galit. Siya ang may hawak ng lahat. Ang habulan ay nagpatuloy sa buong pier. Sa pagitan ng mga container, sa loob ng mga bodega, at sa mga simentadong daanan. Si Lito, gamit ang kanyang pambihirang kasanayan sa pagmamaneho, ay umiiwas, nag-graft, at tumatalon sa mga balakid. Bawat pagliko ay isang panganib. Bawat pagharurot ay isang pag-asa. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, at ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit ang apoy sa kanyang puso ay patuloy na naglalagabla. Sa isang iglap, nakita ni Lito si Tio Carlos na sumakay sa isang sasakyan. Kasama si Brando, sinusubukang tumakas. Ang lahat ng galit at sakit ay bumalik sa kanya. Ito na ang huling pagkakataon. Pinaharurot ni Lito ang kanyang motor. Sinusundan ng sasakyan ni Tio Carlos sa isang lumang daanan sa tabi ng dagat, kung saan nakatambak ang mga sirang barko. Nagkaroon ng huling engkwentro. Gumawa si Lito ng isang mapanganib na manyobra. Mula sa kanyang motorsiklo, lumukso siya patungo sa sasakyan ni Tio Carlos, sinira ang salamin ng bintana, at hinila ang gulong. Nawala ng kontrol ang sasakyan, at sumalpok ito sa isang tambak ng mga lumang gulong. Lumabas si Tio Carlos mula sa sasakyan, duguan, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit at desperation. Si Brando ay nakahandusay, walang malay. Lito, sabi ni Tio Carlos, ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang tanga mo, hindi mo ako matatalo. Ako ang haring ahas. Lumakad si Lito papalapit sa kanyang tiyo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyong. Ang lahat ng galit,
Ang lahat ng sakit para sa kanyang ina ay bumubulwak sa kanya. Isang suntok lang at matatapos ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang mukha ng kanyang ina sa kanyang isip. Nakita niya ang integridad sa mga mata ni Maya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng mga inosenteng tao na biktima ng kasamaan ni Tio Carlos. Hindi ko kayo papatayin, Tio, sabi ni Lito. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi ako katulad mo, ang katarungan ang magpaparusa sa inyo. Sa likuran nila, dumating si Maya, kasama ang kanyang mga kasamahan at si Anton. Ang kameraman ay nakatutok, kinukunan ng lahat ng mangyayari. Tio Carlos de la Cruz, sabi ni Maya, ang kanyang tingin ay matalim. Sa ngalan ng batas, arestado ka. Hinawakan ni Maya ang mga dokumentong hawak ni Lito. Narito ang lahat ng ebidensya. Ang listahan ng mga halimaw, ang mga krimen, ang lason. Ang lahat. Tumingin si Tio Carlos kay Lito. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkatalo, ngunit mayroong pa ring bakas ng kasamaan. Hindi ito matatapos dito, Lito. Ang ahas ay laging makakahanap ng paraan para bumalik. Ngunit huli na. Si Anton ay nakunan ang lahat ng pangyayari. Ang pag-amin ni Tio Carlos, ang pagbibigay ng ebidensya, ang pag-aresto. Ang lahat ay nakatala. Hindi nagtagal, ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga videos ni Anton, ang mga dokumento na ibinigay ni Lito at Maya, ay ipinalabas sa telebisyon at radyo. Ang buong bansa ay nagulantang. Isang malaking iskandalo ang bumulwak, nagpabagsak sa mga opisyal na may kapangyarihan. Ang mga halimaw ay nabunyag. Sunod ang pag-aresto at investigasyon. Ang mga pulis, na kabilang sa sindikato ni Tio Carlos ay pinanago. Ang buong sistema ay nayanig, at sa wakas, mayroong pag-asa para sa pagbabago. Nakatayo si Lito sa tabi ni Maya, habang pinapanood nila ang balita. Ang pier ay tahimik na ulit, ngunit ang hangin ay mayroong bagong simoy, ang simoy ng pag-asa. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamadilim na bahagi ay natapos na. Isang bagong umaga, ang sumisikat sa likod ng bagyo. Kabanata 7, mga litso at bagong pag-asa. Ang alingaw-ngaw ng iskandalo ay kumalat na parang bagyo sa buong kapuluan. Yumanig sa pundasyon ng pamahalaan at ng pambansang pulisya ng Pilipinas. Ang bawat balita sa telebisyon, bawat headline sa pahayagan, ay naglalabas ng mga mukha at pangalan ng mga opisyal na dating galang, ngayon nakaposas, ang kanilang mga uniforme na bahira ng kahihiyan. Si Anton Santiago at ang kanyang koponan, gamit ang video na nakuha sa pier at ang lahat ng ebidensya ni Lito at Maya, ay nagdala ng liwanag sa pinakamadilim na sulok ng korupsyon. Ang oplan ahas ni Tio Carlos, ang kanyang buong network ng mga halimaw, ay nalantad. Isang napakalaking imperyo ng kasamaan na itinayo sa dugo at kasinungalingan. Sunod ang pag-aresto. Hindi lamang mga miyembro ng Philippine National Police ang nadamay, kundi maging mga politiko, negosyante, at maging mga doktor na kasabwat sa paggawa at pamamahagi ng peking gamot at lason. Ang buong bansa ay nagluksa at nagalit, ngunit sa gitna ng galit, mayroong umusbong na pag-asa. Ang pag-asa na sa wakas, mayroong katarungan, at may mga taong handang ipaglaban ito. Si Tio Carlos de la Cruz, ang haring ahas, ay nabilanggo. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng pagtataksil at kasamaan. Sa isang mas tahimik na sulok ng Tondo, sa isang pribadong silid sa isang ospital, naglalaban naman si Aling Elena para sa kanyang buhay. Sa impormasyong nakuha ni Lito mula sa bodega ni Tio Carlos, ang formula ng lason at ang posibleng antidoto, nagkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Ang mga doktor ay nagtrabaho ng walang tigil at unti, dahan, nagsimulang bumuti ang kanyang kalagayan.
Ang proseso ng paggaling ay mahaba at puno ng pagsubok. Ang kanyang katawan ay naging payat at mahina. Ang kanyang espiritu ay nasugatan. Ngunit sa bawat araw, sa bawat tibok ng kanyang puso, mayroong pag-asa. Si Lito ay laging nasa tabi ng kanyang ina. Ang pag-aalaga kay Aling Elena ay naging kanyang bagong misyon, isang paraan upang makabawi sa lahat ng sakit na dinanas ng kanyang ina dahil sa pagtataksil ng kanyang tiyo. Habang pinupunasan niya ang noo ng kanyang ina, habang binabantayan niya ang kanyang pagtulog, naramdaman niya ang matinding pagmamahal na bumabalik sa kanya, at sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging matatag. Ang mga peklat ng galit at sakit ay nanatili, ngunit sila ay naging paalala sa kanya ng kanyang kakayahang lumaban at magmahal. Nanay, magiging maayos po ang lahat, bulong ni Lito isang gabi, habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Hindi na po kayo papayagan na masaktan muli. Sa paglipas ng mga linggo, ang relasyon ni Lito at Maya ay lalong lumalim. Ang pagsubok na pinagdaanan nila ay nagbuklod sa kanila sa isang paraan na hindi kayang gawin ng anumang ordinaryong pagkakaibigan. Sa bawat pagtakas, sa bawat laban, nakita nila ang tunay na kulay ng isa't isa, ang tapang ni Lito, ang kanyang matinding pagmamahal sa pamilya, at ang integridad ni Maya, ang kanyang walang takot na paglaban para sa katarungan. Isang araw, habang nasa ospital sila, inilabas ni Maya ang isang sulat. Lito, may balita ako. Kinuha ni Maya ang sulat at binasa, Officer Maria Reyes, dahil sa iyong pabihirang tapang, dedikasyon, at integridad sa paglalantad ng korupsyon sa loob ng pambansang pulisya ng Pilipinas, ikaw ay binibigyan ng promosyon bilang pinuno ng bagong Internal Affairs Special Unit na may mandatong maglinis sa loob ng puwersa. Nagsimulang ngumiti si Lito, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Maya, binabati kita. Alam kong kaya mo iyan. Ngunit si Maya ay tumingin kay Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ko ito nagawa nang wala ka, Lito. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ebidensya, at ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang laban. Maya Reyes, ang dating batang opisyal, ay naging simbolo ng pag-asa at integridad sa loob ng pambansang pulisya. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, patunay na mayroon pa ring mga pulis na tapat sa kanilang tungkulin. Para naman kay Lito, nagbago ang kanyang mundo. Hindi na siya babalik sa pagiging isang simpleng delivery rider. Ang mga kalsada ng Maynila, na dati niyang kinikilala bilang daan lamang para kumita, ay ngayon naging saksi sa kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng tao patungo sa isang bayani. Ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakaugat sa mga mahihirap, sa mga biktima ng sistema. Anong gagawin mo ngayon, kidlat? Tanong ni Maya isang hapon, habang naglalakad sila sa gilid ng Manila Bay, ang sikat ng araw ay papalubog. Tumingin si Lito sa malawak na dagat. Ang kanyang mga mata ay malayo, ang tanaw. Hindi ko pa alam ng eksakto, Maya. Pero alam ko na hindi na ako pwede bumalik sa dati. Marami pang kailangan linisin. Marami pang biktima ng mga halimaw na nangangailangan ng tulong. Ito ang kanyang bagong landas. Gamit ang kanyang pambihirang kaalaman sa mga iskinita ng Maynila, ang kanyang kakayahan sa paghahanap ng mga palatandaan, at ang kanyang matinding pakiramdam para sa katarungan, nagpasya siyang maging isang hindi nakikitang tulong kay Maya. Isang asset sa ilalim ng lupa, isang tao na kayang makapasok sa mga lugar na hindi kayang pasukin ng mga uniforme upang makakuha ng impormasyon na kailangan para sa mga lihim na investigasyon. O kaya, maging isang aktivista sa komunidad, isang tagapagtanggol ng mga mahihirap na inapi, gamit ang kanyang kwento upang magbigay ng boses sa mga walang boses. Ano man ang kanyang piliin, alam niya na ang kanyang buhay ay nakaukol sa paglilingkod sa katarungan. Ang Maynila ay nanatiling isang lungsod na puno ng hamon, isang lungsod na kailanman ay hindi matutulog.
Ngunit sa likod ng bawat madilim na eskinita, sa bawat tabalang palengke, mayroong umusbong na bagong pag-asa. Ang kwento ni Lito at Maya ay naging isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, mayroong mga taong handang lumaban para sa tama. Nagtapos ang kwento sa isang pagtatapos at simula. Nakatayo si Lito at Maya sa itaas ng isang gusali. Tanaw ang malawak na syudad na napaliligiran ng milyong bituin na kumikinang. Nakaakbay si Lito kay Maya. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa walang hanggang abot, tanaw. Alam nila na ang laban-laban sa kasamaan ay hindi kailanman matatapos, na laging mayroong mga ahas na susubok na bumalik. Ngunit sila ay laging handang lumaban para sa katarungan at para sa mga taong kanilang minamahal. Ang mga peklat ng pagtataksil ay nanatili, isang mapait na paalala ng nakaraan, ngunit sila ay naging patunay din ng kanilang lakas ng loob, ng kanilang pagmamahal, at ng kanilang walang hanggang pag-asa. Ang kidlat ng tondo at ang tagapagtanggol ng batas ay magkasamang haharap sa bawat bagong umaga, handang harapin ang anumang hamon, handang maging liwanag sa dilim. Ang kanilang kwento ay hindi lamang kwento ng paghihiganti, kundi kwento ng pagbangon, ng pag-asa, at ng tunay na pagmamahal sa gitna ng kaguluhan ng buhay.